Nanginginig ang kamay kong pinipirmahan ng statement paper. Sa tagal ng pagkakatali ng kamay ko pataas ay wala ng lakas sa mga braso ko. Matapos kong pirmahan ng papel ay nilapag ko ang ballpen. Nakangising dinampot naman ni Raymond ang papel at sinuri. Kung hindi ka na sana nagmatigas, edi hindi na sana tayo aabot sa ganito. Napaismid ako. Basta, hindi nyo gagalawin ang nobya ko. Magaspang ang boses na sabi ko. Nanunuyo na ang lalamunan ko at nananakit na. Mula nang pakawalan nila ako mula sa pagkakagapos ay doon ko na naramdaman ang panghihina ng katawan ko. Huwag kang mag-alala. May isang salita ako. Ngingisi-ngisi pa rin sabi ni Raymond at sinanyasan ng dalawang tauhan na pumunta sa aking likuran at hinawakan ako sa dalawang braso at tinayo sa upuan. Tinalian nila ang dalawang kamay ko sa likod. Monty! Tawag ni Raymond sa tauhang pinagkakatiwalaan. Wala siyang sinabi at tinanguan lang ito. Napangisi ako. Alam ko na ang kahihinatnan ko. Paglabas ko sa silid na to, wala silang balak na buhayin ako. Ilabas nyo na yan! Utos ni Don. Inakay naman ako ng dalawang tauhan palabas ng silid na ilang araw kong kinasadlakan. Halos kalad-karina nila ako dahil sa bagal ng lakad ko. Pati mga binti ko ay hinang-hina na. Nadaanan ko pa si Julia sa bungad ng pinto. Nakatingin siya sa akin na tila may gustong sabihin. Nilisian ko lang siya. Paglabas namin ng silid ay nilibot ko ang mata. May malapad at mahabang hallway. Maraming kwarto. Sa loob ng mga kwarto ay may nakita akong hospital bed. Mukhang nasa isang abandonadong hospital kami. At noon ko lang napagtanto na gabi na pala dahil sa kadiliman na nakakalat sa labas. Ang bagal mo namang maglakad, bilisan mo nga! Sigaw sa akin ng isang tauhan na mahigpit na nakahawak sa isang braso ko. Nilingon ko siya at sinamaan ng tingin. Nangilag na naman siya ng bahagya. Tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo? Ngayon palang tudasin na kita, ha? Nandidilat ang matang banta niya sa akin sabay bunot ng baril sa bewang niya. Easy ka lang, Kanor! Saway naman ni Monty na nasa likuran namin. Eto kasi masamang makatingin parang lalaban. Iniwas ko na ang tingin sa lalaki. Hindi ko na siya dapat pag-aksayahan ng lakas. Ang kailangan ko ngayon ay mag-isip at maging alisto kahit nang hihina. Hindi pwedeng mamatay ako sa lugar na ito. Malikot ang galaw ng mata ko at pinapakiramdaman ko ang sarili. Bagamat nanghihina ang pakiramdam ko ay alam kong kaya ko pang makipagbuno sa dalawang lalaking may hawak sa akin. Pero hindi ako sigurado kay Monty na alam kong hindi rin basta-basta. Mas lalo pang naging malikot ang mata ko nang malapit na kaming lumabas ng gusali. Nakikita ko na ang malawak na talahiban. Naririnig ko na rin ang ngisian ng dalawang tauhan na may hawak sa akin. Pinakarimdaman ko rin si Monty na nasa likuran ko na parang wala lang. Pasimple ko siyang nilingon. Nakasuksok ang isa niyang kamay sa bulsa habang ang isa naman ay may nakaipit na sigarilyo. Nagtama ang tingin namin. Nginisian niya ako. Nginisian ko rin siya. Ilang hakbang na lang ay tatapak na ako sa lupa. Alam kong ililigpit na nila ako. Humugot ako ng malalim na hininga. Pagtapak ko sa lupa ay tatakbo ako sa talahiban. Pero hindi pa man ako nakakaapak sa lupa ay may narinig akong tila mga ingay. Tunog ng mga truck na pamilyar sa akin. May naulinagan din akong mga sigawan. Tumigil ang dalawang tauhan. Ano yun? Tanong ni Kanor at lumingon sila sa pinanggagalingan namin. Naging alerto naman ako at pasimpleng kinakalaga ng tali sa likod. May mga parak! Natunton na nila tayo! Sigaw ng ilang mga tauhan na nagsitakbuhan na sa kung saan. Kasunod niyon ang sunod-sunod na putukan ng mga baril. May mga pulis! Bulalas ng isang tauhan na may hawak sa isang braso ko. Sabay silang dalawa bumunot ng baril. Lumuwag din ang hawak nila sa mga braso ko. Si Monty naman ay bumunot na rin ng baril at palingalinga. Lumuwag na ang tali sa kamay ko. Dali-dali kong kinalas ito. At pagkakalas ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Inikot ko ang isang braso sa isang tauhan sabay agaw ng baril na hawak niya. At inipit ng braso ang leeg niya. Tinuhod ko muna siya sa tagiliran sabay tutok ng baril sa ulo niya. Naalarma naman ang dalawa at tinutok din ng baril sa akin. Sige, subukan nyo! Babao ng bala sa ulo nitong kasama nyo. Banta ako sa kanila at idiniin ang ulo ng baril sa ulo ng tauhan na sakal-sakal ko. Pilit pa niyang binabaklas ang braso ko pero hinigpitan ko lang lalo ito.
Putang ina, ang tanga-tanga mo kasi, Larry! Inis na sabi ni Kanor. Huwag niyong ipuputok, baka tamaan ako! Natataranta at naghihintakutang sabi ni Larry na halos hindi na makahinga dahil sa pagkakasakal ng braso ko sa leeg niya. Tumingin ako kay Monty na nakatutok pa rin sa amin ang baril na hawak niya. Sa tigas ng hitsura niya ay alam kong hindi siya mangingiming iputok ang baril kahit tamaan pa ang kasamahan niya. Umatras ako palabas ng gusali papuntang talahiban, tangay si Larry. Sa paligid ay dinig ko ang sigawan at nakabibinging mga putok ng baril. Alam kong mga kasamahan ko ang mga pulis na dumating. Natunton na rin nila ako. Monty, anong gagawin natin? Baka makatakas ang pulis na yan, mayayari tayo, kinabosing, sabi ni Kanor. Barilin mo! Utos ni Monty. Wag! Sigaw ni Larry. Seryoso ka, Monty? Baka tamaan si Larry. Nag-aalangang sabi ni Kanor. Wala akong pakialam. Barilin mo! Matigas na utos ni Monty. Umatras pa ako lalo, tangay si Larry malapit sa talahiban. Nagpupumiglas pa ito pero lalo ko lang itong sinakal. Pero hindi na natuloy ni Kanor ang sasabihin ng magpaputok na si Monty ng baril. Tinamaan sa katawan si Larry. Nagpaputok pa ulit siya. Ginawa kong panangga ang katawan ni Larry at nagpaputok din. Una kong binaril si Kanor na tinamaan sa hita. Sunod si Monty na mabilis na nakapagtago. Binitawan ko na ang walang buhay na si Larry at pumasok na sa talahiban habang binabaril pa rin ang dalawa. Tumakbo ako sa loob ng talahiban. Dinig ko pa ang boses ni Monty na sumisigaw at binabaril ang direksyon ko. Lampas tao ang makapal na talahib at humihiwa sa balat ko ang talim ng mga dahon nito. Pero hindi ko yun iniinda. Madilim din sa paligid. Pero nakikita ko ang liwanag ng flashlight na tumatago sa talahiban. Binilisan ko pa ang bawat hakbang ko. Ang importante ay makatakas ako. Habulin nyo! Nandyan pa yun at hindi pa nakakalayo. Paulanan nyo ng bala! Sigaw ni Monty. At nakarinig na nga ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Tumapa ako sa lupa at gumapang. Kailangan kong makalayo ng husto. Mahina pa rin ang katawan ko. Himala nga lang na matapos ang ilang araw na pambubugbog nila sa akin ay nakakagalaw pa ako at humihinga pa. Impit akong napadaing ng tila may kung anong bumaon sa hita ko. Kinapa ko ito. May dugo. Tinamaan ako. Pero hindi ako pwedeng tumigil dahil baka mahuli nila at tiyak na hindi nila ako bubuhayin. Kailangan ko makalapit sa mga kasamahan ko. Kaya kahit hirap at sumisigid ang kirot sa hita ko ay pinilit kong gumapang. Naririnig ko ang mga yabag nila, ang paghawi ng talahib. Huli ka! Saan ka pupunta ha? Napaigik ako nang may tumapak sa binti ko. Lumingon ako. Sumalubong sa akin ang liwanag ng flashlight at tatlong dulo ng mahabang baril na hawak ng tatlong lalaki na mga nakangisi. Sa mga hitsura at kasuotan nila ay may mga rebelde sila. Mukhang nandito kami sa Santa Luna. May lumitaw ulit na isang lalaki. Si Monty. Akala mo makakatakas ka ha? Kuta ng mga rebelde ang lugar na ito. Mas alam nila ang pasikot-sikot sa lugar na to. Nakangising sabi niya. Sabay baril sa balikat ko na ikinadaing ko. Napahawak ako sa balikat. Umaagos na ang dugo. Dama ko ang balang nakabaon. Napapanguwi ako sa sakit. Dam! Ano? Tadtari na ba natin ang bala to? Tanong ng isang rebelde. Mukhang hanggang dito na lang talaga ako. Pumikit ako at binagsak ang ulo sa lupa. Habang habol ang hininga. Mukhang hindi na kami magkikita ni Aliana. Ngumisi ako. Sige! Tadtarin nyo ng bala yan hanggang magkabutas-butas ang katawan niyan. Utos ni Monty. Kasunod niyon ay nakarinig ako ng mga kasanang baril. Hoy! Tigil! Dinig kong sabi ng isang boses. Putangin na! May mga sundalo! Eskapo na tayo! At umatras na nga ang tatlong rebelde sa talahiban. Sumunod si Monty pero bago pa ito makapasok sa talahiban ay binaril ko ito ng 2 beses sa likod. Napadaing ito at nilingon pa ako. Akmang babarilin niya ulit ako pero nabaril naman siya ng mga sundalong papalapit sa amin hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa at nalagutan ng hininga. Nang hihinang binaba ko ang braso kong may hawak ng baril, umiskwat sa tabi ko ang 2 sundalo. Ang iba naman ay hinabol ang 3 rebelde. Nilapitan din ng mga sundalo ang katawan ni Monty. Hinawakan ako ng 2 sundalo at tinihaya. Napadaing pa ako nang sumigid ang kirot sa balikat at hita ko. SPO1 Lloyd Villar. Dumilat ako at tumango-tango.
Narinig ko namang tumawag sa two-way radio ang isang sundalo at sinabing nakita na ako. Humingi siya ng stretcher. Sinuri rin nila ang mga tama ko. Kinakausap nila ako, tinatanong ng kung ano-ano. Tipid lang akong sumasagot at tumatango lang kung minsan. Alam kong ginagawa nila yon para hindi ako makatulog. Nakakaramdam na rin kasi ako ng pamimigat ng mata. Ilang araw ba naman akong walang tulog? Hanggang sa dumating na nga ang stretcher at ilan pang mga sundalo at pulis. "Lloyd!" Tawag sa akin ni Elmore at lumapit. Kasunod niya sila David. Baka sa kanilang mga mukha ang tuwa at pag-aalala. "Tangina! Salamat naman at buhay ka pa, pare!" Tuwang sabi ni David at tinapik ako sa binti na ikinadaing ko dahil ang binti kong may tama ang tinapik niya. "Naku, sorry pare, may tama ka pala dyan." Tumawa lang ako. Masaya ako na makita sila. Akala ko hindi ko na sila makikita. "Ayos lang pare, malayo naman sa bituka." Maingat na akong nilagay ng mga sundalong medic sa stretcher at nilabas na sa talahiban. Panay naman ang kausap sa akin ni na Elmore. "Grabe ang mga pasamo sa katawan pare. Mukhang nanggigil sila sa kagwapuhan mo ah." Biro ni Elmore. Bagamat baka sa mukha niya ang pag-aalala sa akin, inisian ko siya. "Ganun talaga kapag gwapo." Ganting biro ko rin. Nakalabas na kami sa talahiban. Nakita ko na ang ilaw ng mga ambulansya. Mukhang hindi lang ako ang napuruhan dahil may nakita akong ibang taong nakasakay sa stretcher na pinapasok sa loob ng isang ambulansya. "Si Don yan, nag-aagaw buhay matapos tamaan ng bala. Inatake pa sa puso. Swertihan na lang kung mabuhay pa siya," sabi ni David. "At kung mabuhay man siya, sa kulungan ng diretsyo niya," segunda ni Elmore. Mabuti naman at nahuli na siya. At mukhang nahuli na rin ang ibang mga tauhan. May nakikita pa nga akong itim na body bag na daladala ng mga sundalo at pulis at sinasakay sa iba pang ambulansya. Mukhang mga bangkay ito na mga hindi pinalad. Nahagip din ang paningin ko sa Julia na nakaposas at hawak-hawak ng dalawang kasamahan kong pulis. "Wala kayong karapatan na tratuhin ako ng ganito. I am a congressman. Idedemanda ko kayong lahat." Tungayaw ni Raymond na nakaposas na rin at hawak-hawak ng isang pulis at sundalo. Kasabay niya si Chief Dominador. "Sige lang, Congressman. Karapatan niyo yan. Magkita na lang tayo sa korte," sabi ni Chief at inutusan na ang mga pulis na isakay na sa mobil si Raymond na nagtutungaw-ngaw pa rin. Gumising naman ako. Batas pa rin na nagtagumpay sa huli. Maingat naman uli akong nilipat sa hospital stretcher at pinagulong na ito palapit sa isang bukas na ambulansya. Pero bago pa ako naipasok sa loob ng ambulansya ay lumapit sa akin si Chief at sinaladuhan ako. Kahit nanghihina ang isang braso ay sumaludo rin ako. Lumapit din si Provincial Director na ninong ko. "Natutuwa akong makitang buhay ka, iho. Naghihintay sa iyo ang daddy at mami mo pati na rin ang nobya mo," sabi ni ninong na tinapik-tapik ako sa kamay. "Salamat, Ninong. Sabik na nga akong makita ang pamilya ko, lalo na si Aliana. Miss na miss ko na siya. Siguradong alalang-alala na siya sa akin." "Sandali lang!" Nilingon ko ang pamilyar na boses na sumigaw. Napangisi ako nang makitang papalapit ang 5 kong kaibigan. Nandito rin pala sila. "Damn! You pare! Pinag-alala mo kaming masyado. Mabuti naman at buhay ka pa," ani Luis. Tinaas ko ang isa kong kamay at nagdaupang palad kami. Lumapit din sila Kester, Alden, Matias at Jace at nagdaupang palad din kami. Halatang masaya sila na makita ako, bagamat may mga ngisi sa labi. Masaya din akong makita sila. Para ko na rin silang mga kapatid. "Excuse me po mga sir. Kailangan na po siyang ipasok sa ambulansya para dalhin sa ospital bago pa po siya maubusan ng dugo," singit ng isang sundalong medic. "Oo nga pala. Kita na lang tayo sa ospital, pare," sabi ni Kester at dumistansya na silang 5. Tumangulang ako at nag-thumbs up. Sinakay na ng stretcher ko sa ambulansya. Pumasok na rin ang mga medic at si Elmore na siyang makakasama ko. Bago pa maisara ang pinto ng ambulansya ay sumilip muna si Jace. "Kapit lang pare. Huwag kang bibitaw. Hinihintay ka ni Aliana at ng magiging baby nyo." Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Jace. "Anong ibig mong sabihin, pare?" Ngumisi si Jace. "Buntis ang nobya mo." "What?" Bigla akong napabangon pero napadaing ako nang sumigid ang kirot sa balikat ko. "Sir,
Huwag po kayong masyadong gumalaw. Lalo lang pong magdudugo ang sugat nyo. Saway sa akin ng medic at inalalayan nila akong humiga muli. Tumalikod na si Jace at sinarado na ang pinto ng ambulansya. Tumunog na rin ang wangwang. Bumilis naman ang tibok ng puso ko at tila nabuhay ang natutulog kong dugo. Tumingin ako kay Elmore. Buntis na si Alyana, pare. Ngumisi siya. Oo, pare. Kaya kailangan mong magpakatatag at magpalakas. Tumango ako at pumikit. Talagang magpapalakas ako para sa mag-ina ko, no? Magpapakasal pa kami ni Alyana. Manganganak pa siya. Bubuo kami ng pamilya. Dumilat ako. Paandarin niyo na ang ambulansya.